Lola? Lola, ano po yun? Parang may taong gumagapag sa bubong natin. Huwag kang titingala, Elaine. Huwag kang kagawa ng ingay kung ayaw mong mapansin ka ng balbal na yan. Balbal? Yung kumakain po ng patay sa lamay? Bakit dito siya umaaligid sa atin? Dahil hindi lang bangkay ang hanap ng uri na yan. Naghahanap din sila ng matutuluyan para magparami ng lahi. Ibig niyo pong sabihin, papasok siya sa loob ng bahay? Mas malala pa riyan, Apo. Gagamit sila ng tao. Aakitin nila hanggang sa ang mailuwal nila ay hindi na sanggol kundi isang halimaw. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Naranasan niyo na bang magbigay ng buong tiwala sa taong pinangakuan kayo ng habang buhay? Masarap sa pakiramdam na may katuwang ka sa pagbuo ng mga pangarap. Pero paano kung sa bawat paglabas niya ng bahay, may inuuwi siyang sekretong unti-unting lalamon sa kapayapaan yung dalawa? Hanggang saan ang kaya niyong tiisin bago niyo tuluyang questionin ang pagkatao ng asawa niyo? Kayo ba, mga mahal kong mga tagapakinig, handa ba kayong harapin ang madilim na katotohanan kung sakaling magbago ang taong katabi niyo sa pagtulog? I-comment niyo lang sa baba ang inyong mga saloobin at babasahin ko yan. At bago natin ipagpatuloy ang kwento, meron muna ako nais ibahagi sa inyong lahat. Sa mga mahilig sa nakakatindig balahibong kwento, mga misteryong bumapalot sa dilim at lalo na sa mga alamat tungkol sa aswang na matagal lang kinatatakutan sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas. Abangan po ang bago nating channel, Miss Rose, na maghahatid ng mga kwentong horror tungkol sa aswang, mga nilalang ng gabi, at mga karanasang hindi maipaliwanag ng siyensya. Kaya kung handa na kayo makinig sa mga kwentong magpapabilis ng tibok ng inyong puso, huwag kalimutang abangan ha, ang Miss Rose. Magandang umaga, Miss Amy, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng ating channel. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Elaine, 33 years old. Payak ang naging paglaki ko sa probinsya sa piling ng aking lola Mansing. Sariwa pa sa isip ko nung dalaga pa ako. Mga 20 anyos pa lang, na minsang maupo kami sa tapat ng aming bahay habang papalubog ang araw. Seryosong mukha ni lola noon habang hawak ang aking mga kamay. Binalaan niya ako tungkol sa mga nilalang na hindi lang bangkay ang hanap, kundi pati ang mga taong madaling akitin para magpatuloy ng kanilang lahi. Naniwala ako noon na bahagi lang yun ng mga kwento niya sa probinsya, na siya palang magsisilbing babala para sa buhay na papasukin ko kasamang asawa kong si Bong. Sabi nila, dapat ang pagsasama ng mag-asawa ay walang mga lihim. Ganyan ang naging takbo ng buhay namin ni Bong, Miss Amy. Isang masipag na property specialist ang asawa ko. Araw-araw, abala siya sa paghahanap ng mga kliyente at pagbisita sa malalayong site para sa mga binibenta niyang lupa. Naging sentro ng mundo ko ang pag-aalaga sa aming tahanan at ang pagsuporta sa kanyang pangarap na maiahon kami sa hirap. Subalit habang abala ako sa pagbuo ng aming kinabukasan, naging kapansin-pansin ang unti-unting pagbabago sa kanyang mga kilos. Sa tuwing inuumaga siya ng uwi mula sa kanyang mga site visit, may kakaibang kaba ako nararamdaman. Isang pakiramdam na hindi ko akalaing mangyayari sa amin. Han, luto na yung almusal. Timplado na rin kape mo dito. Sarap naman ang amoy niyan. Pagkagising ko pa lang, pusog na agad ako sa asawa ko. Bolero, kumain ka na rito habang mainit pa. Nilagyan ko na rin ng baon yung Tupperware mo ha. Para hindi ka nabibili sa kalendarya kapag nasa side ka. Mas makakatipid dahil sa ganito. Salamat, Hana. Swerte ko talaga sa'yo. Hayaan mo. Kapag nakabenta ako ng 2 lote ngayong buwan, ipapasyal kita. Kahit doon lang sa bayan. Kakain tayo sa labas. Naku, hindi na kailangan yun, Han. Kahit dito lang tayo sa bahay. Basta sabay tayong kakain ng hapunan, masaya na ako. Mag-ipon na lang tayo para sa sarili nating bahay. Promise. Uuwi ako ng maaga mamaya. Sabay tayong kakain, ha?
Ang sarap pakinggan, di ba? Mga simpleng pangako sa umaga na nagbibigay ng lakas sa buong araw mo. Wala kami malaking bahay, wala kami sasakyan. Pero pakiramdam ko noong buong pamilya ko. Masipag si Bong, maalaga, at wala na akong mahihiling pa. Pero gaya ng maraming kwento, nagbagong lahat. Hindi ko napansin kung kailan eksaktong nagsimula, pero unti-unti, nawala yung sigla niya sa bahay. Yung dating asawa ko na laging nasasabik sa luto ko, naging matamlay na. Nawala ng gana sa lahat ng ginagawa ko para sa kanya. Laging nagmamadali at laging pagod. Han, teka lang. Initin ko lang tong sinangag. Tapos na ito. Wag na. Palilit na ako. May kikitain akong kliyente. Kahit kape na lang, mainit na yung tubig. Sayang naman, kanina pa ako gising para ipaganda ka na almusal. Sabi ng wag na eh. Sa labas na lang ako kakain. Huwag mo muna akong kulitin, Elaine. Bakit ba ganyan ka? Ilang araw ka na kasing ganyan eh. Pag uwi mo, tulog ka agad. Tapos pagising mo, nagmamadali ka. Hindi na tayo nakakapag-usap. Pati baon mo, hindi mo na dinadala. Nagtatrabaho yung tao eh. Gusto mo tayong umasenso, di ba? Kaya nga ako nagpapakapagod dun sa site tapos pag uwi ko, bunganga mo pa sasalubong sa akin. Bong, nagtatanong lang naman ako. Nagkaalala ako sa'yo eh. Baka napapagutom ka na. Kaya kong sarili ko. Sige na, alis na ako. Gabi na naman ako uuwi. Marami kaming site visit. Huwag mo na akong hintayin. Napako ako sa kinatatayuan ko noon, Miss Amy. Para akong binungusan ng malamig na tubig. Yung Bong na malambing, biglang naging mainitin ang ulo ng mga panahong yon. Wala naman siyang gaanong ugali dati. Lahat ng sakripisyo ko sa bahay parang naging basura na lang sa kanya. Kinumbinsi kong sarili ko na baka nga stress lang siya sa trabaho. Baka may pressure sa boss niya. Pero abang tumatagal, lumalala eh. Hindi na lang siya nagmamadaling umalis. Pakiramdam ko, ayaw niya nang umuwi sa sarili naming bahay. Kapag nandito siya, laging tulala, laging hawak ang cellphone. Tapos magdadahilan na kesyo may emergency meeting daw para lang makaalis uli. Hanggang sa dumating ang isang gabi. Gabing-gabi na, umuulan pa. Doon na ako nagsimula maghinala. Bong? Alas 3 na ng madaling araw. Bakit basang-basa ka? Saan ka magaling? Wala. Na-flat yung gulong ng motor ko eh. Tinulak ko. Tinulak mo? Ang layo ng site niyo ah. Halika. Hubarin mo yung jacket mo. Kukuha ko ng tuwalya ha. Baka magkasakit ka na. Ako na. Matulog ka na doon. Pagod ako. Gusto ko na mahiga. Pagod? Nag-aalala ako sa'yo buong gabi. Hindi ka nagre-reply. Nakapatay ang cellphone mo. Nalobat nga eh. Pwede ba, Elaine? Pagod na pagod ako. Bukas na tayo mag-usap. Ano yung... Bong, ano yung amoy na yan? Amoy? Anong amoy? Amoy ulan. Hindi. Hindi yan amoy ng ulan. Amoy lupa. Amoy basang lupa na parang may patay. Bakit yan amoy mo? Nabasa nga ako ng ulan eh. Malamang maamoy putik ako. Ano ba namang klaseng tanong yan? Hindi putik yan. Iba yung amoy ng putik. Saan ka ba talaga galing? Amoy imburnal ka na may halong nabubulok na karne. Napabaliw ka na ba? Nagpapakahirap ako sa trabaho tapos ganyan ibubungad mo sa akin? Kung ayaw mo sa amoy ko, diyan ka sa sala matulog. Tumalikod siya at padabog na sinara ang pinto ng madaling araw na yon. Dinadaan niya sa galit para manahimik ako eh. Pero bilang babae, malakas ang utob ko. Hindi galing sa trabaho ang asawa ko. Yung amoy na yon, nadunuot hanggang sikmura. Kahit anong gawin niyang paligo kinabukasan, naiwan ang amoy na yun sa kwarto namin. Hindi ko maipaliwanag, pero may halong kilabot yung sangsang niya. Ilang araw ang dumaan, padalas ang pag-uwi niya ng madaling araw. At ang amoy na bubulok, lalong tumatapang. Wala siyang ganang kumain sa bahay, pero kapag umuwi siya, parang lagi siyang busog na busog, pero exhausted. Gusto ko siyang kumprontahin, pero wala akong pruweba. Elaine! Oh, Kuya Rene, napadalaw ka. Maaga pa. Eh, pinuntahan kita kasi hindi ako mapakali. Andiyan ba ang kapatid ko? Wala kuya, pumasok na. Maaga nga umalis eh. Hindi naman nadala yung baon niya.
Ay siya. Papaalalahanan sana kita. Alam mo naman na bago ka pinakasalan ni Bong, talagang sakit niya na ang pampababae. Pero nagbago na siya, di ba? Nung magsama na kami, ako na lang hinarap niya. Sinisikap niya maging maayos na asawa. Yun din ang paniwala ko noong una. Pero may nakakita sa kanya sa kabilang bayan noong isang araw. May kasama siyang babae. Hindi ko gusto ang mga narinig ko. Baka naman kliyente niya lang yon, Kuya Rene. Alam mo naman ang trabaho niya bilang property specialist. Baka may tinitinang site dun sa kabilang bayan. May kliyente bang masyadong malapit ang katawan sa kanya? Elaine, ayaw kong saktan ka. Pero mas ayaw kong magmukha kang tanga. Bantayan mo ang asawa mo. Kilala ko ang kapatid ko. Mukhang bumabalik siya sa dati niyang gawi. Sabi niya sa akin, trabaho lahat lang yon. Para sa pangarap naming bahay, kaya siya nagpapakapagod. Mag-iingat ka. Masakit man pero kailangan mong maging mapagmasid. Huwag kang papayag na basta-basta ka nalang lulukuhin. Sige, maiwan na muna kita. Umalis si Kuya Rene na iniwan ako nakatulala sa gitna ng bakuran ng umagang yon. Bit-bit ko pa rin ang walis, pero ang isip ko'y lipad na sa kabilang bayan. Parang unti-unting nadudurog ang puso ko sa bawat salitang binitawan ng kuya ni Bong. Patuloy na bumabalik sa isip ko ang mga gabing umuuwi ang asawa ko na pagod at mainitin ang ulo. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong sundan kung saan siya pumupunta at kung sinong babaeng sumisira sa pamilya namin. Nagtatago ako noon sa likod ng isang malaking poste ng kuryente. Ilang metro lang ang layo mula sa opisina ni Bong. Halos hindi ako makahinga nang makita ko siyang lumabas ng pinto kasamang isang babae. Si Ruby. Napakaganda niya at bakat ang hubog ng katawan sa suot niyang pulang bestida. Naririnig kong bawat salitang binibitawan nila dahil sa lakas ng tawanan nila. Ang tagal mo naman lumabas, Bong. Kanina pa ako naghihintay sa kantin. Pasensya na, Ruby. Alam mo naman kailangan kong tapusin ang mga papeles para sa susunod nating komisyon. Sana makakuha na tayo ng sarili nating bahay, di ba? Konting tiis na lang. Ikaw ang swerte ko. Kaya sigurado akong malapit na nating makuha ang pangarap natin. Basta pangako. Huwag mo akong iiwan, ha? Sige na. Ihatid mo na ako. Kitang-kita ko kung paano hinawakan ni Bong ang bewang ni Ruby bago sila sumakay sa motor. Bawat ngiti ng asawa ko sa kanya ay parang sampal sa mukha ko. 2 taon kaming kasal, pero parang estrangherong nakikita ko nung araw na yon. Hindi ako nagpakita. Hinayaan ko sila makaalis. Pero baon kong galit na hindi ko na kayang pigilan. Umuwi ako at naghintay sa kanya sa loob ng madilim naming sala. Nabalot ang dilim ang buong sala namin ng gabing yon. Sinadya kong patayin ang lahat ng ilaw. Nakaupo lang ako sa sofa, nakatingin sa kawalan, habang hinihintay ang pagdating ng asawa ko. Bumukas ang pinto, kasabay ng pagpasok ni Bong, ay ang pagpasok ng isang pamilyar na amoy. Isang malansang amoy na parang galing sa basurahan o napupulok na karne. Naging manhid ng asawa ko sa amoy na to, pero para sa akin, isa tong patunay na may mga kakaibang kaganapan sa kanya. Bakit madilim? Nandito ka naman pala sa sala eh. Nakikita mo pa pala ako. Pagod ako, Elaine. Buong araw akong nakababad sa araw tapos sasalubungin mo ako ng mga ganyang salita? Matutulog na ako. Saan site ka nang galing, Bong? Doon ba sa site na may pulang bestida at nakahawak sa braso mo? Ano bang pinagsasabi mo? Masyado ka na naman nag-iisip ng kung ano-ano. VIP client yung kasama ko kanina. Si Ruby yun. Naghahanap ng malaking lote na bibilhin. VIP client? Si Ruby ba ka mo? Hinalikan mo sa noo ang VIP client mo? Nakita ko kayo, Bong. Sa tapat mismo ng opisina niyo. Pero naman kung nakita mo kami.
Kliyente ko nga yun! Sinungaling! 2 taon na tayong kasal. Kilala na kita sa tagal nating naging magnobyo. Alam ko kung paano ka tumingin sa isang babae. Inuuwian mo na ba siya pagkagaling sa trabaho? Oo! Si Ruby nga! Siya yung kasama ko. Masaya ka na? Paano mo nagawa sa akin to? 2 taon, Bong? 2 taon pa lang tayo sumusubok magkaanak pero naghanap ka na kaagad ng iba? Yun na nga, Elaine eh. 2 taon tayong sumusubok pero wala. Pero kay Ruby, ilang buwan pa lang kami. Bibigyan niya na ako ng anak. Nabuntis ko siya. Siya ang tutupad sa pangarap kong pamilya. Anak, nabuntis mo siya? Nasisiraan ka na ng bait, Bong. Nabulag ka na ng babae niyan. Ano bang gayon ang pinakain niya sa'yo, ha? Hindi mo ba naaamoy ang sarili mo? May kakaiba na sa amoy mo. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Ginagawa ko to para magkaroon ako ng sariling dugo at laman. Lumayas ka dito! Nakakadiri ka! Lumayas ka! At doon, magpakasaya ka sa babae mo! Sige! Aalis ako! Tandaan mo to, Elaine! Ikaw ang nagtaboy sa akin! Nang sumarang pinto, dapaluhod ako sa sahig. Ang asawa ko, tuluyan ang nabaliw sa kagustuhang magkaanak. Ang desperasyon ni Bong sa pagkakaroon ng matatawag na anak ang naging kahinaan niya. Kahit galit na galit ako, kailangan ko makasigurong tamang hinala ko. Pinunasan ko mga luha ko. Lumabas ako ng bahay para sundan siya. Nagmadali akong masundan siya. Umarkila ako ng tricycle para masabayan ang bilis ng motor niya. Madilim ang kalsada papunta sa kabilang bayan. Pumasok siya sa isang liblib na daanan hanggang sa makarating kami sa lumang sementeryo. Sa tabi nito ay isang abandonadong bahay na gawa sa kahoy. Huminto si Bong sa tapat nito. Dahan-dahan akong naglakad palapit at nagtago sa likod ng malaking puno ng balete. Nakita ko si Bong na kumakatok. Ilang sandali lang, lumabas si Ruby. Ang babaeng kaakit-akit nung una kong makita ay kakaiba ngayon. Ruby, nandito na ako. Dito na ako titira. Bong? Buti naman dumating ka. Kanina pa kami naghihintay ng baby natin eh. Gutom na kami. Talaga bang dito ka natitira? Hayaan mo. Hindi ko na kayo iiwan. Aalagaan ko na mabuti ang anak natin. Siguraduhin mo lang, Bong. Nauubusan na ako ng lakas. Masyadong mabilis lumaki ang baby mo. Ibibigay ko lahat ng kailangan niyo, Ruby. Matupad lang ang pangarap kong magkaroon ng sariling pamilya. Kumukulo ang dugo ko noon sa bawat matamis na salitang narinig ko. Lumabas ako mula sa puno at naglakad palapit sa kanila. Ganyan ka na ba kadesperado, Bong? Sino siya, Bong? Anong ginagawa niya rito? Elaine, bakit mo ako sinundan? Bakit? Masama bang sundan ng asawa ko? Asawa? Bong? Totoo ba to? May asawa ka? Sabi mo sa akin binata ka. Sabi mo bubuo tayo ng pamilya. Niloloko ka lang niya, Ruby. 2 taon na kami kasal. Pero walang tayong biktima ng kasinungalingan niya. Hayop ka, Bong. Naniwala ako sa'yo. Ibinigay ko ang lahat sa'yo tapos may asawa ka pala. Ruby, makinig ka muna. Oo, may asawa ako. Pero ikaw ang mahal ko. Ikaw ang magbibigay sa akin ng anak. Hindi ko kayang mawala ka. Tama na nga yung kahibangan mo, Bong. Umuwi na tayo. Hindi ako sasama sa'yo. Dito lang ako kay Ruby. Bibigyan niya ako ng anak. Hindi mo maibigay sa akin yun, Elaine. Natahimik ako. Nakagayuma siya. Baluktot ng pag-iisip niya dahil sa desperasyong maging ama. Pero nang ibaling kong tingin ko kay Ruby, unti-unting napalitan ng kilabot ang galit ko. Maliit pa lang ang tiyan niya nung hapon. Pero nang sumapit ang gabi na yun, halos kabuwanan niya na. Ang tiyan na maliit kanina ay umumbok ng napakalaki na parang puputok na anumang oras. May malalaking itim na ugat na gumagapang dito. At sa gitna, may isang matulis na bagay ang bumakat mula sa loob. Parang isang matalas na kuko na sinusubukang hiwain ang tiyan palabas. Bong, gutom na ang anak natin. Hayaan mo, babe. Nandito lang ako para sa inyo.
Ang ganda-ganda mo pa rin. Bong, umalis na tayo rito. Parang awa mo na hindi tao yung kasama mo. Umalis ka na, Elaine. Sinisira mong pamilya ko. Narinig mo siya. Ayaw niyang sumama sa'yo. Umalis ka na bago may masamang mangyari sa'yo. Nakakakilabot na hindi niya nakikitang isang halimaw ang kayakap niya ng mga oras na yon. Hindi niya naaamoy ang sangsang ng amoy na nanggagaling kay Ruby. Bumalik sa alaala kong mahigpit na hawak ni Lola Mansing sa kamay ko. 20 anyos pa lang ako noon nang ituro niya sa akin ang mga nilalang na to. Gagamitin nila ang pinakamalaking kahinaan ng biktima para makapagluwal sila ng panibagong halimaw. Isang balbal. Ginagawa nitong pagkain ng kaluluwa ng asawa ko, kapalit ng pangakong anak. Tumakbo ako babalik sa tricycle. Nanginginig ang buong katawan ko habang papalayo kami. Naiwan si Bong sa piling ng halimaw. Hindi na ako lumingon pabalik. Rinig na rinig ko pa rin sa isip kong matalim na halakhak ng halimaw na kayakap ng asawa ko. At ang bulag na paninindigan ni Bong na pamilyang binubuo niya kasamang isang demonyo. Pagdating ko sa bahay, halos madapa ako sa pagmamadali. Nanginginig ang mga kamay kong isinara ang pinto at isinandal ang likod ko rito. Wala ko ibang maisip kundi ang iligtas ang asawa ko. Kailangan kong bumalik doon. Kailangan kong kaladkarin si Bong paalis bago tuluyang mapunit ang tiyan ng babaeng yon at kainin siya ng buhay. Kumuha ako ng makapal na jacket at isang mahabang kutsilyo mula sa kusina. Handa na akong isugal ang buhay ko. Nang biglang may kumatok ng malakas sa aming pintuan. Sino yan? Ako ito, Apo. Buksan mo ang pinto. Lola Mansing? Bitawan mong patalim na yan, Apo. Hindi ordinaryong bakal ang makapapatay sa nilalang na bumabalot sa asawa mo. Lola, paano po kayo napunta rito? Ang layo ng probinsya natin. Ay, hindi na kailangang sabihin pa sa akin ng kahit sino. Malakas ang pakiramdam ko, Elaine. 3 gabi na akong hindi pinapatulog ng masamang pakiramdam ko. Lola, totoo po ang pakiramdam niyo. Ang asawa ko si Bong, nasa kabilang bayan siya ngayon. Iniwan niya ako para sa isang babae. At hindi siya tao. Naiyak ako ng gabi niyo nang makita kong lola ko. Nakatayo siya sa harap ng pinto, bitbit ang kanyang lumang bayong na yari sa pandan. Kahit may edad na si Lola Mansing, nananatiling matalim ang kanyang mga mata at diretso ang kanyang tindig. Agad ko siyang niyakap ng mahigpit. Pakiramdam ko bumalik ako sa pagiging 20 anyos na dalaga na naghahanap ng proteksyon sa ilalim ng kanyang mga turo. Bawat hakbang ko palayo sa lumang sementeryo kanina, parang may nakadagan na mabigat na bato sa dibdib ko. Rinig na rinig ko pa rin sa isip kong matalim na halakhak ng halimo na kayakap ng asawa ko. Handa na sana akong isugal ang buhay ko nung gabi na yon at bumalik doon para kaladkarin si Bong. Pero tila hulog ng langit ang pagdating ng lola ko. Ang laki ng tiyan niya. Parang puputok na. Tapos may mga itim na ugat at kuko na bumabakat mula sa loob. Gusto kong balikan si Bong ngayon din. Hindi. Huwag kang magkakamaling sumugo doon ngayong gabi. Ang kagustuhan mong iligtas siya. Ang magiging mitsa ng buhay ninyong dalawa. Pero Lola, paano kung kainin niya si Bong ngayon? Ginamit niyang kagustuhan ni Bong na magkaanak. Nakagayumang asawa ko. Nauunawaan ko ang takot mo, Apo. Ang balbalay naghahanap ng lalaking may malalim na desperasyon. Dahil 2 taon na kayong hindi magkaanak, naging madali kay Bong natanggapin ang ilusyon. Paano po natin siya maililigtas? Handa pa kong gawin ang lahat. Umuwi lang siya ng buhay. Kailangan nating basagin ang gayuma. Hanggat nakikita ni Bong ang halimaw bilang isang magandang babae, siya mismo ang lalaban sa iyo para protektahan ito. Ano pong dapat kong gawin? Anong panlaban natin? Kailangan nating gamitin ang mismong amoy ng kamatayan para gisingin ang asawa mo. Hindi ako nakatulog ng gabing noon. Habang abala si Lola Mansing sa pagdikdik ng mga halamang ugat at pagusal ng mga dasal sa kusina,
Nakatingin lang ako sa labas ng bintana. Ipinaliwanag niya sa akin na bago sumikat ang araw, kailangan kong pumunta sa bayan at humanap ng pinakamalapit na punerarya. Kailangan kong makakuha ng buhok ng isang sariwang bangkay. Yun daw ang gagamitin naming pangpahid sa mga mata at ilong ni Bong para mawasak ang ilusyong bumubulag sa kanya. Bawat pag-ihip ng hangin nagdadala ng kaba sa puso ko. Iniisip ko ang sitwasyon ng asawa ko sa mga oras na to Nakahiga ba siya sa tabi ng halimaw? Kailangan ko maging matapang para bukas. Tao po! Mang Kanor! Nandyan po ba kayo? Pasensya na, Ineng. Sarado ang punerarya ngayon. Hindi kami tumatanggap ng bagong bangkay. Mang Kanor, parang awan niyo na po. Hindi po ako magpapasok ng patay. Ano bang kailangan mo ng ganito kaaga? Bumalik ka na lang bukas o humanap ka na lang ng ibang punerarya sa kabilang bayan. May kailangan lang po akong hingin sa inyo. Napaka-importante lang po para sa buhay ng asawa ko. Kailangan ko po ng buhok mula sa isang sariwang bangkay. Buhok? Mula sa patay? Anong gagawin mo doon, Elaine? Nasa panganib ang buhay ni Bong. Nagayuma po siya ng isang babae. Kailangan ko po ito para mabasag ang ilusyon bago siya patayin ang kinakasama niya. Pumasok ka. Dito tayo dumaan sa likod. Huwag kang maingay. Maaga ako umalis ng bahay para pumunta sa punerarya ni Mang Kanor. Matagal na tong negosyo sa aming lugar. Isang lumang gusali na may kupas na puting pintura at malalaking salamin. Kilala si Mang Kanor bilang isang tahimik na tao. Subalit pagdating ko, gusgusin ang damit niya at nangingitim ang paligid ng kanyang mga mata na parang ilang araw na siyang walang tulog. Tinitigan niya ako ng maigi na tila sinusuri kung nagsasabi ba ako ng totoo bago niya binuksan ng mas malaking pinto. Pumasok ako sa loob at sumalubong sa akin ang napakalamig na hangin mula sa aircon at ang matapang na amoy ng formalin. Madilim sa loob at tanging ang ilaw mula sa morgue ang nagbibigay ng liwanag. Bakit po kayo nakasara ngayon, Mang Kanor? Wala po ba nagpapagawa ng serbisyo sa inyo? May nagpapagawa. May 3 bangkay kaming nakatakdang ayusin para sa burol mamayang gabi. Bakit po ayaw niyong magpapasok ng ibang tao? Dahil wala akong maisip na paliwanag sa mga pamilya nila tungkol sa nangyari. Tingnan mo ito, Elaine. Ano po yan? Matagal na akong nag-aayos ng mga patay. Nakakita na ako ng mga naaksidente, binaril. Pero ngayon lamang ako nakakita ng ganito klaseng kababuyan. Diyos ko, ano pong nangyari sa tiyan niya? Kagabi nangyari yan. Naiwan akong mag-isa rito dahil umuwi ng maaga ang mga embalsamador ko. Dapat takip ako ng bibig. Huminto kami sa tapat ng 3 bakal na mesa na may nakapatong na mga katawan. Ang bangkay na nasa harap ko ay isang lalaki nasa edad 40. Ngunit hindi ang mukha niya nakakapangilakbot, kundi ang kanyang tiyan. May isang malaki at mahabang hiwa mula sa kanyang dibdib pababa sa kanyang puson. Ang mga gilid ng balat ay punit-punit na parang kinalmot ng napakatatalim na kuko at sapilit ang binuksan ng marahas. Nanlalamig ang buo kong katawan habang nakatitig sa punit na balat. Sino pong gagawa nito sa isang patay? Pagising ko kaninang madaling araw, nakita kong bukas ang likurang pinto. Sira ang kandado. Puro kalmot ang kahoy. Kinuha po ba ang mga lamang loob niya? Puso, atay, bituka, lahat tinubos. Walang naiwan, kundi ang mga buto at balat ng tiyan. Ganyan din ang ginawa sa 2 pang bangkay na nandito. Mang Kanor, kilala ko kung sinong gumawa nito. At panigurado, babalik siya dito kapag nagutom ulit ang dinadala niya. Anong sinasabi mo? Kilala mong pumasok dito? Isang halimaw ang gumawa nito, Mang Kanor. Isang balbal na nagpapanggap na babae.
Pakikiusapan ko po kayo. Bigyan niyo po ako ng buhok ng bangkay na ito. Hindi ko naiintindihan ang lahat ng sinasabi mo, Ineng. Pero kung ang ibibigay kong ito ang makakapigil sa demonyong umubos sa mga patay ko rito, kunin mo. Parang umurong ang dila ko nung habang kinukuha ni Mang Kanor ang hibla ng buhok. Inilagay niya ito sa isang maliit na plastik. Tumutugma ang lahat sa mga kwento ni Lola Mansing. Dahil mapalapit na ang pagluwal niya sa halimaw sa loob ng tiyan niya, kailangan niya ng mas maraming dugo't laman. Si Ruby, ang sumira ng pinto kagabi at kumain ng mga lamang loob ng mga patay na to. Isang patunay na wala na kaming oras. Kapag naubusan siya ng makakaing bangkay, ang asawa ko nang isusunod niyang uubusin ng buhay. Bago ako umalis, pinayuhan ko si Mang Kanor na umuwi muna at isara ng maigi ang buong punerarya. Mahigpit kong hinawakan ng plastik habang naglalakad pabalik sa amin. Nang malaman ko ng tunay na kapasidad ni Ruby na mangwasak ng katawan, mas tumindi ang galit at determinasyon ko. Mamayang gabi, tatapusin na namin ang kasamaang ito. Lola, heto na po ang buhok na galing sa punerarya. Nakuha ko po ito sa bangkay na kinain ni Ruby. Ilapag mo rito sa mesa, Elaine. Kailangan dating sunugin ito ng tuluyan bago pa man lumubog ang araw. Sigurado po ba kayong uubra to? Natatakot po ako para sa kaligtasan ni Bong. Baka kung anong gawin sa kanya ng halimaw. Wala nang atrasan ito. Ang buhok ng sariwang bangkay ang magsisilbing tulay para magising siya sa katotohanan. Paano po kung manlaban siya? Paano kung saktan niya tayo para protektahan ang halimaw na yon dahil sa tindi ng gayuma? Kaya kailangan mong maging mabilis at matapang. Ako ang hahawak sa kanya. At ikaw ang magpapahid ng itim na langis. Naiintindihan ko po, Lola. Hindi ako magpapatalo sa kanya. Tandaan mo, ang pagkontra sa gayuma ay parang pagpunit sa kaluluwa. Magiging napakasakit ito para sa asawa mo kapag nagising siya. Pumatak ang luha ko noon habang pinapanood si Lola Mansing na isalang ang buhok ng bangkay sa isang maliit na palayok. Umalingasaw ang napakabaho at masangsang na amoy ng nasusunog na hibla ng buhok. Pero tiniis ko to. Bawat apoy na lumalamon sa buhok ay sinasabayan ng malalalim na orasyon mula sa bibig ng lola ko. Pagkatapos itong matunaw at maging malutong na itim na uling, dinurog niya ito at maingat na inihalo sa maliit na bote ng itim na langis na dala niya mula sa probinsya. Ito ang gagamitin naming panlaban. Ito ang magmumulat sa asawa ko. Habang lumalalim ang gabi, pilit kong pinapatapang ang sikmurat ang puso ko. Inihanda akong patalim na gawa sa kamagong. Itinimbre ang isip ko sa laban na haharapin namin. At ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako uuwi nang hindi kasama ang lalaking pinakasalan ko. La, hanggang dito na lang daw po tayo. Hindi na raw po tayo kayang ihatid ng tricycle hanggang sa dulo dahil namamatay ang makina niya. Hayaan mo na ang tsuper. Ayaw na ng mga espiritu na may ibang taong madamay sa napakabigat na laban na ito. Ang dilim po ng daan pababa. At ang baho. Parang may nakakalat na patay na hayop sa paligid natin. Amoy ng balbalian. Naghahanda na siyang manganak, kaya lumalakas ang masangsang na amoy sa buong paligid. Hala, paano po kung huli na tayo? Paano po kung nailuwal na niyang halimaw bago tayo makarating? Kapag nangyari yon, pareho na tayong hindi makakauwi ng buhay ngayong gabi. Bilisan mong paglalakad. Opo, susunod po ako sa likod niyo. Nakahanda na pong langis at ang patalim. Naglakad kami sa gitna ng matataas na talahib ng gabing yon. Bawat paghakbang namin sa maputik na kalsada ay nagpapabigat sa paghinga ko. Wala kaming dalang ilaw, kundi ang isang maliit na flashlight na sapat lang para makita ang dinadaanan namin mga bato at tuyong sanga.
Habang papalapit kami sa lumang sementeryo, lalong kumakapal ang hamog at lalo tumatapang ang amoy ng nabubulok na laman na sumasabay sa ihip ng hangin. Rinig na rinig kong pagkabog ng dibdib ko. Ito ang mismong daan kung saan ko sinundan ng asawa ko noong nakaraang araw. Pero basta kinakatakot ang paligid. Parang may mga matang nakamasid sa bawat galaw namin. Mahigpit kong hinawakan ang braso ni Lola Mansing habang natatanaw na namin ang lumang bahay na gawa sa kahoy. May mahinang ilaw na nagmumula sa loob nito. Mom! Ang sakit! Hindi ko na kaya ang sakit ng tiyan ko! Nandito lang ako, Ruby. Kumapit ka lang ng mahigpit. Malapit na nating makita ang baby natin. Lola, narinig niyo po ba yun? Nasa loob na po sila at nag-uumpisa na siyang humilap. Kumanda ka na, Elaine. Hawakan mong mabuti ang bote ng langis dahil papasukin natin sila. Kailangan ko ng laman, Bong. Nauubusan na ako ng lakas. Pakainin mo ko ng laman. Kukuha ko bukas, babe. Pangako. Hayaan mo munang mapayapa ang pakiramdam mo ngayon. At huminga ka ng malalim. Hayop talaga siya. Pinapakain pa niyang demonyo gamit ang asawa ko. Huwag mong isipin ang pinag-uusapan nila. Ituon mo ang sarili mo sa pagliligtas ng asawa mo. Buksan mo ng pinto ng malakas. Ngayon na. Huminga ako ng napakalalim at sinipa ko ang lumang pinto ng bahay ng buong lakas. Halos matanggal ang bisagra nito sa lakas ng pagkakasipa ko. Sumalubong sa akin ang isang napakainit at napakabawong hangin mula sa loob ng silid. Nakita ko si Bong na nakaluhod sa gilid ng isang maruming papag. Hawak-hawak ang kamay ng babaeng sumira sa buhay namin. Nakahiga si Ruby. Ang tiyan niya ay kasing laki na ng isang malaking banga na pilit binibiyak mula sa loob. Patuloy sa paggalaw ang mga maiitim na ugat sa balat niya at dinig na dinig ko ang kalmot ng mga kuko ng sanggol na sinusubukang lumabas sa sinapupunan niya. Ngunit sa paningin ng asawa ko, isa pa rin itong magandang babae na nahihirapan sa normal na panganganak. Naginit ang ulo ko nang makita ko mukha ni Bong na puno ng pag-aalala para sa isang halimaw. Bong! Lumayo ka sa babae niyan ngayon din! Elaine! Anong ginagawa mo rito? At bakit mo isinamang lola mo sa bahay namin? Palayasin mo sila, Bong. Papatay nila anak natin bago pa siya makalabas. Hawakan mo siya sa mga braso, Elaine. Idikit mo siya sa dingding. Ngayon na! Bitawan mo ako! Nababaliw na ba kayo? Wala kayong karapatang manggulo sa pamilya ko! Para sa'yo to, Bong! Gumising ka na sa katotohanan at tingnan mong yakap-yakap mo! Lola! Tulungan niyo ako! Ang lakas niya! Huwag niyong gagalawin si Rubin! Papatayin ko kayo! Pag sinaktan niyo magina ko! Ako sinasaktan mo, Bong! Ako to! Ang asawa mo! Gumising ka na! Huwag mong hahayaang makawala ang mga kamay niya! Huwag, Bong! Palayasin mo ang mga pakialamerang yan! Sa ngala ng liwanag at lupa, basagin ang sumpang bumubulag sa matang lupa. Ibalik ang tunay na anyo ng dilim. Anong itinahid mo sa mukha ko? Ang gabde! Ginamit ko noon ang lahat ng lakas ko para isandal si Bong sa dingding habang sa pilitang ipinapahid ni Lola ang itim na langis sa noo at ilong niya. Umusok ang balat ng asawa ko na tila ba asido itong sumusunog sa kalamnan niya kasabay ng nakabibinging tili ni Ruby. Anong ginawa niyo sa akin? Ang sakit ng mga mata ko! Parang pinupunit ang mukha ko! Idilat mo mga mata mo, Bong! Tingnan mo paligid mo at ang babaeng pinagpalit mo sa akin! Diyos ko! Ano to? Ang baho! Bong? Babe, bakit ka lumalayo sa akin? Halika rito at yakapin mo ako. Halimaw! Demonyo! Anong ginawa mo sa akin? Yan ang pamilyang pinagmamalaki mo, Bong! Isang balbal na kumakain ng mga patay at ang uubos ng lamang loob! Elaine, patawarin mo ako. Kadiri. Hindi kaya puro uod at bulok na karne ang pinapakain niya sa akin dito. Tapos na ang ilusyon, Bong.
Tayo na, bago pa tuluyang lumabas ang anak niyan at kainin tayo ng buhay. Wala nang blankong tingin sa mga mata niya noon. Sa halip, nanginginig siya sa takot habang nakatitig sa maitim na balat ni Ruby at sa mahabang biyak sa tiyan nito. Nagsuka si Bong sa sahig. Umasa ako na dahil nagising na siya, pwede na kaming tumakbo palabas at umuwi. Inalalayan ko siya patayo para tumakas. Hindi ako makahinga. Ang sakit ng dibdib ko. Parang may nakabara sa dibdib ko. Bong, lumayo ka riyan. Kailangan natin umalis ngayon din bago tayo maabutan ng halimaw na yan. Sa tingin niyo ba, makakatakas kayo ng ganun kadali? Pagkatapos niyong kontrahen ang gayuma ko? Elaine, hawakan mo ang asawa mo sa leeg. Ang pulso niya, mabilis na bumabagsak at nanlalamig siya. Hindi pampalibog ang gayuma ko, matanda. Pampamanhid yan. Para hindi niya maramdaman ang unti-unting paghigop ko sa buhay niya tuwing gabi. Elaine, umamatay yata ako. Parang pinupulit ang laman loob ko mula sa loob. Lola! Lola, ano nangyayari sa kanya? Bakit siya umuubo ng itim na dugo sa sahig? Nakaangkla ang buhay niya sa batang isisilang. Kapag lumabas ang halimaw, malalagutan ng hininga ang asawa mo. Hagalpak ng hagalpak si Ruby noon habang patuloy na bumubuka ang kanyang tiyan. Napagtanto kong malagim na patibong. Hindi namin pwedeng itakas si Bong palabas ng bahay dahil kapag nailuwal ang halimaw, malalagutan din ang hiningang asawa ko. Wala kami ibang pagpipilian. Imbes na tumakbo, kailangan naming manatilit patayin ang mag-ina. Bong! Bong, anong nangyayari sa'yo? Tumayo ka riyan. Kailangan na natin umalis. Kailangan na natin makaalis, Bong. Elaine, ang dibdib ko. Parang may pumuputok sa loob ng dibdib ko. Elaine, dahan-dahan. Huwag mo siyang biglaing itayo. Tingnan mo ang pipit niya. Diyos ko! Bong! Lola! Tulungan niyo po kami! Hindi ganon kadali ang makatakas sa akin. Akala niyo ba? Tapos na ang lahat dahil lang nagising siya. Hayop ka, Ruby! Pinakawalan na namin siya sa gayuma mo! Wala ka ng kapangyarihan sa kanya! Tanga! Hindi niyo siya pinalaya! Mapapasa amin na siya ng tuluyan! Manahimik ka, balbal. Sabihin mo sa amin, anong ginawa mo sa kaluluwa ng apo ko? Bumagsak si Bong sa sahig noon habang namimilipit sa sakit na tila ba sinusunog ang kanyang mga lamang loob. Takot na takot ako ng mga sandaling yun habang pinapanood ko ang asawa ko na umuubo ng malapot at itim na dugo. Umasa ako na sapat ng orasyon ni Lola para mailigtas siya. Pero ang nakita kong paghihirap niya ay higit pa sa anumang sakit na naranasan ko. Para ako sinasaksak sa bawat ungol-libong habang si Ruby ay dahan-dahang bumabangon mula sa papag. Hawak ang kanyang malaking tiyan. Alam niyo ba kung bakit hindi siya nanlalaban noon? Tuwing hinihigop ko ang buhay niya. Dahil ginayuma mo siya! Nilason mong isip niya para sumunod sa'yo! Maling-mali kayo! Ang gayuma ko ay hindi lason sa isip. Isa itong pampamanhid. Anong ibig mong sabihin? Pampamanhid? Pinatulog ang pakiramdam ni Bong para hindi niya maramdaman ang paghigop ng anak ko sa lakas at kaluluwa niya. Hindi totoo yan! Bong, huwag ka makinig sa kanya! Ngayong ginising niyo siya, nawala na ang proteksyon ng gayuma ko. Nararamdaman na niya ang pag-angkin namin sa buhay niya. Elaine, parang may umihila sa bituka ko. Tulungan mo ako. Pinag-isa mo ang buhay ng sanggol mo at ng asawa ng apo ko. Napakasama mo! Kailangan ng anak ko ng pundasyon. At ang kaluluwa ni Bong ang naging ugat ng buhay niya.
Nanlamig ang buong katawan ko nung mapagtanto ko ang malagim na katotohanan. Ang inakala naming lunas ay siya palang naging mitya para maramdaman ni Bong ang unti-unting pagkaubos ng kanyang hininga. Habang nakayakap ako sa asawa ko ng gabing yun, naramdaman kong panginginig ng kanyang katawan na tila ba binabali ang bawat buto niya mula sa loob. Ang gayuma pala, inagsilbing parte ng pagbubuntis niya. Gayon, ang buhay ng asawa ko'y pinaglalaroan nilang mag-ina. Lola, gawin niyo pong lahat. Putulin niyo ang sumpa. Hindi ko kaya makita ang ganito si Bong. Hirap ako, Apo. Lola! Masyadong malalim ang kapit ng bata sa kanya. Kapag pinilit kong putulin, baka sumabog ang puso ni Bong. Sige, subukan nyo. Tingnan natin kung sino ang unang bibigay. Ang anak ko o ang asawa mo. Elaine, iwan mo na ako rito. Umalis na kayo ni Lola. Hindi ko na kaya. Hindi! Hindi kita iiwan dito! Sabay tayo uuwi, Bong! Pangako yan! Walang uuwing buhay ngayong gabi. Kapag nailuwal ko ng bata, kukunin na niya ang huling patak ng dugo ni Bong. Papatayin kita, Ruby! Papatayin kita bago pa mangyari yon! Elaine, ang patalim! Gamitin mo ang patalim na kamagong. Yun lang ang pwedeng humiwa sa ugnayan nila. Subukan mo, babae! Susubukan mo pa lang. Lalamunin na ng bata ang asawa mo! Nagdilim ang paningin ko noon sa tindi ng galit at desperasyon. Hawak ang kamagong na patalim na pinahira ng uling ng buhok ng patay. Tinitigan ko si Ruby ng may buong tapang. Ramdam ko ang bawat patak ng pawis sa noo ko ng mga oras na yon. Alam ko ng bawat galaw ko ay pwedeng maging katapusan ni Bong. Pero hindi ako pwedeng maupo na lang at panoorin ng asawa ko habang binabawian ang buhay. Si Lola Mansing nagsimulang mag-usal ng mas malakas na orasyon. Ang kanyang boses ay tila yumanig sa marupok na bahay na yon. Ang ingay mo, matanda! Itigil mo ang dasal na yan! Sa gala ng 4 na sulok ng lupa, ang ugnayang hindi banal ay dapat mapatid. Dugo sa dugo, hininga sa hininga. Bong, kumapit ka! Huwag ka bibitaw sa akin! Nagdilim! Parang kinukuha niyang paningin ko! Mamatay ka na, Bong! Ibigay mo na ang lahat sa anak natin! Hindi mo siya makukuha! Lola, hawakan niyo si Ruby! Bilisan mo, Elaine. Hindi ko na siya kayang pigilan ng matagal. Sige, lumapit ka! Lumapit ka para mas mapadali ang kamatayan mo! Sumugod ako noon ng buong lakas ko. Bawat takbang ko sa madulas na sahig ay puno ng determinasyon. Si Ruby namimilipit na rin sa sakit dahil sa orasyon ni Lola. Pero ang kanyang lakas ay nananatiling masigit sa tao. Habang papalapit ako sa kanya, nakita kong paggalaw ng sanggol sa loob ng kanyang tiyan. Isang hugis ng kuko na tila sumusuntok sa balat niya. Doon ko napagtanto na ang laban na to ay hindi lang para sa kalayaan ni Bong, kundi para sa kaligtasan ng buong bayan. Patawarin mo ako sa lahat. Huwag kang bibigay, Bong. Lalaban tayo. Lola, bakit lalong nangingitim ang balat niya? Pinakain na ng bata ang kanyang buong lakas. Elaine, wala na tayong oras. Saksakin mo na ang pusod ni Ruby. Hinding-hindi niyo mapuputol ang koneksyon. Sabay silang mawawala sa mundong ito! Kung kailangan sumama ako sa kanila para lang mamatay ka, gagawin ko! Mahal kita, Elaine. Ngayon na, Apo! Itarak mo na ang kamagong! Itinaas kong patalim noon ng may panginginig sa aking mga kamay. Pero matapang ang aking puso. Habang pababa ang aking kamay patungo sa dambuhalang tiyan ni Ruby, nakita ko na may luhang pumatak mula sa mga mata ni Bong. Takot na takot ako ng mga sandaling yon na baka ito na ang huling pagkakataong makikita ko siyang humihinga. Ngunit bago pa man tumamang patalim sa balat ng balbal, isang malakas na kalabog ang narinig namin mula sa pinto. Isang boses na hinding-hindi ko inasahang makakarating sa libdib na lugar na to ang umalingaw-gaw sa buong bahay.
Diyos ko, nasaan na ba yung bahay na sinasabi ng tricycle driver? Sabi niya, dito lang pumasok ang hipag ko at si Lola Masing. Silin nyo na! Bong! Andito ba kayo? Sino yung sumigaw dyan sa loob? Kuya Rene! Kuya, dito kami! Tulungan mo kami, bilis! Andyan ako! Ay, Diyos ko po! Anong parusa ito? Bong! Anong nangyari sa'yo, kapatid ko? Bakit ganyan ang itsura mo? Rene! Huwag kang lalapit sa kanya! Isang balbal ang babae niyan! Balbal? Lola, ano pinagsasasabi ninyo? Totoo pa ba ang mga ganyang nilalang sa panahong ito? Bakit nangingitim ang balat ni Bong at bakit parang may gumagalaw sa loob ng tiyan ng babae niyan? Kuya, hindi siya tao. Kinukuha niya ang buhay ni Bong para sa anak niya. Pinapatay niya ang kapatid mo! Halos gumuho ang mundo ni Kuya Rene nang makita niyang kalagayan ni Bong sa gitna ng maruming sahig. Naglakad siya palapit sa lugar na to dahil sa sobrang pag-aalala. Matapos niyang makausap ang driver ng tricycle na sinakyan namin ni Lola Mansing kanina. Sinwerte siya dahil kakilala niyang driver at itinuro nitong liblib na daang tinahak namin. Takot na takot ako ng mga sandaling yon habang pinapanood ko ang pagkalito at kilabot sa mukha ni Kuya Rene. Ang bahay na aakalain mong abandonadong bodega lang ay nagmistulang slaughterhouse sa kanyang mga mata. Isa pang biktima. Sariwa ang dugo mo, lalaki. Mas masarap kang ialay sa anak ko kesa sa tuyot na katawan ng asawa ng babaeng ito. Papatayin kitang hayop ka! Anong ginawa mo sa kapatid ko? Bakit mo siya ginagalito? Rene, makinig ka sa akin kung gusto mong mabuhay ang kapatid mo. Nakatali ang buhay ni Bong sa halimaw na nasa loob ng tiyan niya. Ano mang sakit ng bata, mararamdaman ni Bong dahil ang kaluluwa niya ang nagsisilbing pagkain nito. Wala akong pakialam kung anong klaseng demonyo siya o kung anong sumpayan. Ako ang tatapos sa babaeng yan ngayon din! Kuya Rene, wag! Huwag ka susugod ng basta-basta. Malakas ang halimaw na yan. Lalaki ako, Elaine. Mas malakas ako kumpara sa inyo. May sapat na lakas para pilayan ang halimaw na yan. Hindi ko hayaang ubusin niya ang pamilya natin habang nakatayo lang ako! Sige, Rene! Kung yan ang gusto mo, harangan mo siya! Ikaw ang pumigil sa ina para hindi siya makalapit kay Bong. Ako ang bahala sa bata gamit ang aking mga orasyon. Halika rito nang malasahan ko ang puso mong puno ng tapang! Nag-umpisa ang isang madugong tunggalian noon sa pagitan ni Kuya Rene at ni Ruby. Sa kabila ng takot na sa kanyang mga mata, nanaig ang pagiging kuya niya. Sinunggaban niya si Ruby habang si Bong ay tuluyan ang hihinang katawan na nakahantusi sa sahig. Nakita ko ng gabing yon kung gaano kalakas ang balbal. Ang bawat tulak ni Kuya Rene ay sinasagot ni Ruby ng matatalim na kalmot na humihiwas sa kanyang mga braso at damit. Ang tunog ng kanilang pagbubuno ay sumasabay sa iyak ni Bong na parang isang batang unti-unting kinukuhaan ng hininga. Habang sila ay nagtutunggali sa gitna ng kwarto, si Lola Mansing naman nagsimulang mag-usal ng mas malakas na orasyon. Ang kanyang boses ay tila isang kumpas ng kidlat na nagpapakaba sa buong paligid. Hayop ka! Ang tindi ng kapit mo! Elaine! Ang patalim! Gamitin mo na habang hawak ko siya! Bitaw! Bitawan mo ako, mortal! Hindi mo mapipigilan ang pagsilang ng aking anak! Masusunog ka din sa oras na lumabas siya! Sa ngalan ng lupa at langit, ang binhing masama ay dapat mamatay. Putulin ang ugat, wasakin ang kuta. Huwag hayaang maliwanagan ng buwan ng batang ito. Lola! Lalo nangingisay si Bong! Nasasaktan siya sa bawat salita binibitawan niyo! Bong! Kapit lang! Kapit Tiisin mo, lang! Bong! Konti na lang! Elaine! Saksakin mo lang tiyan niya! Hindi ko na siya kaya pigilan ng matagal! Lumalakas siya! Mamamatay kayong lahat! Sabay-sabay kayong lalamunin ang anak ko sa oras na mapunit ang balat ko! Bong! Ibigay mo na
ang huling hininga mo! Hindi ko kaya! Lola, nanginginig ang mga kamay ko para may humihila rin sa akin palayo! Mag-focus ka, Elaine. Isipin mo ang mga pangako ni Bong. Isipin mo ang 2 taon ninyong pagsasama. Huwag kang magpatalo sa takot! Nagmistulang arena ng impyerno ang loob ng bahay na yon. Habang nakikipagbuno si Kuya Rene kay Ruby, bawat galaw nila, nagpapayanig sa marupok na dingding ng lugar na yon. Ramdam ko ang tindi ng pawis, dugo, at ang masangsang na amoy ng asupre sa paligid ng mga oras na yon. Si Lola Mansi, tila ba nakikipag-agawan ng hininga sa bata sa loob ng sinapupunan ni Ruby. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay nagdudulot ng pangingisay kay Ruby. Pero ang kapalit ito ay ang doble-dobleng sakit na nararamdaman ni Bong. Takot na takot ako ng gabing yon dahil alam ko na ang bawat segundo ng pag-aalala ko ay bawat segundong papalapit ang asawa ko sa tuluyang pagpanaw. Ito na siya! Ang anak ng dilim! Nararamdaman ko na ang kanyang mga kuko! Elaine! Ngayon na! Hindi ko na siya mahawakan! Tumudulos na ang katawan niya! Pusod, Elaine! Itarak mo sa pusod ng nag-uugnay sa kanila! Doon sa gitna ng biyak! Elaine, mahal ko. Tulungan mo ako. Para sa'yo, Tabong! Sa ngalan ng ating pagmamahal, mamatay ka ng halibog ka! Wag! Hindi maaari! Tarakan mo pa! Huwag mong titigilan hanggat hindi tumitigil ang pagtibok! Sa gitna ng huling lakas ni Kuya Rene, nayakapin si Ruby para hindi ito makagalaw at makapanakit. Itinarak kong kamagong na patalim sa gitna ng biyak sa kanyang tiyan. Isang mainit, malapot at maitim na likidong tumalsik sa mukha ko noon. Isang likidong hindi amoy dugo ng tao, kundi amoy ng nabubulok na imburnal at lumang bangkay. Narinig kong huling tili ni Ruby. Isang tiling hindi galing sa lalamunan ng tao. Bago siya tuluyang bumagsak kasama si Kuya Rene sa sahig. Ngunit ang mas nakakatakot ang mga sandaling yon, kasabay ng biglang pagtahimik ng buong paligid, nawala ang hangin, nawala ang ingay, at si Bong, ang kanyang hiningay tumigil ng mga oras na yon, at ang kanyang katawan ay naging kasing lamig ng yelo sa ilalim ng aking mga kamay. Eto na siya, Bong! Tanggapin mo ang anak natin! Bong! Lola! Ang tiyan niya! Tuluyan na siyang nabiyak! Rene, hawakan mo ang mga paa niya. Elaine, huwag kang titigil sa mukha ng bata. Baka makuha niya ang katinuan mo. Lola! Sinusubukan kong pigilan pero dumudulas ang balat niya. Nadudulas sa mga kamay ko. Ipinanganak na ang papalit sa lahi namin! Bong! Ibigay mo na ang huling tibok ng puso mo! Hindi ko na kaya. Wag! Malapit. Malamig. Sobrang lamig. Konti na lang! Wag, Bong! Konti na lang! Wag kang susuko sa akin! Walang susuko, Rene. Huwag mong bibitawan ang halimaw na yan. Elaine, ihanda mo na ang kamagong. Ngayon na ang oras! Doon ko nasaksihan ang pinaka-nakakakilabot na eksena sa buong buhay ko. Ang tiyan ni Ruby ay hindi lang basta bumuka. Ito ay tuluyang nawasak ng mga sandaling yon para iluwal ang isang nilalang na hindi ko malilimutan. Isang maliit, mabalahibo, at maitim na sanggol ang sumungaw mula sa biyak. May matatalim na ngipin na kasing talim ng nabaha at mga matang kasing pula ng baga. Takot na takot ako ng gabing yon habang pinapanood kong bawat paghinga ng halimaw. Dahil kasabay ng bawat pag-iyak nito ay ang unti-unting pagtirik ng mga mata ni Bong. Ramdam ko noon na bawat segundo ng buhay ng sanggol na yon ay ninanakaw mula sa kaluluwa ng asawa ko. Kailangan ng dugo para sa huling harang. Rene, ilayo mo siya sa akin! Anong gagawin ninyo, Lola? Sugat-sugat na rin kayo! Dugo sa dugo! Buhay sa buhay!
Ialay ang hininga para sa huling proteksyon. Lola, bakit niyo hiniwang sarili niyong palad? Lola, wag! Huwag mo akong intindihin, Apo. Rene, hawakan mong mabuti si Ruby. Gagamitin ko ang huling lakas ko para hindi siya makalapit sa bata. Matanda ka! Ubusin ko ang lahat ng dugo mo! Ibibigay mo rin ang buhay mo sa amin! Manahimik ka, Aswang! Hanggat tumihinga ako, hindi ko hahayaang manalo ka! Ginamit ni Lola Mansing noon ang kanyang sariling dugo para bumuo ng huling harang sa pagitan namin. Nakita ko ng mga sandaling yun kung paano siya nanghina. Ang kanyang balat ay naging kasing puti ng papel habang iniaalay niya ang kanyang huling lakas para lang mapanatili kami ligtas. Takot na takot ako ng gabing yun dahil alam ko na ang sakripisyo ni Lola ay hindi magtatagal. Si Ruby ay parang nag-iisang mabangis na hayop na sinusubukang kumawala sa pagkakasakali, Kuya Rene. Ang kanyang mukha ay tuluyan ng naging anyong aswang. Mahabang dila, nanilisik na mata at matutulis na pangil na gustong lumapas sa aming lahat. Lola, namumuti na mga labi ni Bong. Tulungan niyo kami, please! Ang puso ni Elaine, nasaan ang kamagong napatalim? Yun ang nag-uugnay sa kanila. Ito po, Lola. Hawak ko na. Pero nasaan ang pusod? Wala akong makitang normal na pusod. Hindi yan nakikita ng matang mortal! Mamamatay si Bong na hindi mo man lang alam kung paano siya ililigtas! Gamitin mo ang langis sa mga mata mo, Elaine. Ngayon din, para makita mo ang itim na ugnayan. Opo, Lola. Ito na. Nakikita ko na. Isang itim na usok na galing sa tiyan ng bata. Papunta sa dibdib ni Bong. Putulin mo na, Elaine! Bilisan mo! Hindi ko na siya kayang pigilan! Nang ipahid ko ang itim na langis sa aking mga mata noon, tumambad sa akin ang tunay na ugnayan ng sumpa. Isang makapal at itim na parang pusod na gawa sa usok at dugo. Ang diretsong nakaugnay mula sa puso ng halimaw, patungo sa mismong puso ni Bong. Doon ko naintindihan na habang nananatiling buo ang pusod na yon, patuloy na hinihigop ng sanggol ang bawat patak ng buhay mula sa asawa ko. Ramdam ko ng mga sandaling yon ang matinding init ng kamagong na patalim sa aking kamay na tila ba sumisigaw din itong tapusin ang bangungot na to. Hindi na ako nagdalawang isip pa noon. Para sa pamilya natin, Bong! At sanggalan ng lahat ng sinira mo, Ruby! Hindi! Ang anak ko! Ang buhay namin! Elaine, Ha? Nakahinga siya! Elaine! Nakahinga si Bong! Huwag kang hihinto, Apo. Itarak mo ang patalim sa tiyan ng ina. Yun ang kuta ng sumpa. Ito ang para sa lahat ng panloloko mo! Mamatay ka ng halimaw ka! Susunod kayo sa amin sa kailaliman! Buong lakas kong itinarak ang kamagong na patalim sa tiyan ni Ruby ng gabing yun, paulit-ulit hanggang sa maramdaman kong panlalambot ng kanyang katawan. Isang nakapandidiring tunog ng kumukulong putik ang umalingaw sa buong silid habang ang katawan ni Ruby at ng kanyang anak ay nagsimulang matunaw ng mga sandaling yun. Ang kanilang mga anyo ay naglaho at naging isang malapot at itim na putik na umaamoy ng bulok na imbornal. Noon ko lang binitawan ng patalim. Ang aking mga kamay ay puno ng itim na likido habang ang buong bahay ay biglang tumahimik sa huling pagkakataon. Bong! Bong, gumising ka! Buhay ka ba? Ligtas na tayo, Elaine. Tignan mo. Bumabalik na ang kulay ng balat niya. Elaine. Patawarin mo ako. Anong nangyari? Ligtas na ang lahat, mga apo.
Tapos ng gabi ng mga balbal. Salamat, Lola. Kuya Rene, salamat po sa inyo. Huwag mo muna kaming pasalamatan. Kailangan nating ilabas si Bong dito bago magliwanag ng tuluyan. Habang sumisilip ang unang liwanag ng araw noon, binuhat ni Kuya Rene ang nangihinang katawan ni Bong palabas ng abandonadong bahay. Tumingin ako sa paligid ng huling pagkakataon ng mga sandaling yon. Wala nang bakas ni Ruby o ng kanyang anak, kundi ang itim na putik na unti-unting tinutuyo ng hangin. Nakaligtas kami noon, pero ang sugat sa puso't isip ko'y alam ko hindi ganon kadaling maghihilom. Napayakap ako kay Lola Mansing habang naglalakad kami palayo sa sementeryo. Bitbit ang katotohanang ang asawa ko'y buhay. Pero ang aming pagsasama ay tuluyan na ring natunaw kasama ng sumpang yon. Dahan-dahan lang, Elaine. Ang apdi pa rin ang balikat ko. Pero kaya ko na itong pasanin si Bong hanggang sa kalsada. Alalayan mo ang lola mo. Okay, Kuya Rene. Hawakan yung balikat ko para may suporta kayo, Lola. Yan. Dahan-dahan po sa pagbaba sa hagdan. Baka may mga nabubulok na kahoy pa rin yan. Huwag niyo na akong intindihin. Ang mahalaga, nakalabas tayo sa bahay na yan bago pa man tuluyang sumikat ang araw. Ang sikat ng araw ang tuluyang maglulusaw sa natitirang bakas ng balbal. Elaine, mahal, salamat. Salamat dahil hindi niyo ako pinabayaan kahit na naging walang hiya ako sa paningin niyo. Patawarin mo ako sa lahat, Elaine. Magpasalamat ka sa ipag ko, Bong. O hindi dahil sa kanya at kay Lola Mansing. Malamang uod ka na ngayon sa loob ng bahay na yan. Pinagpalit mo ang asawa mo sa demonyo. Tapos ngayon iiyak-iyak ka. Alam ko, kuya. Alam kong kasalanan ko. Pangako, Elaine. Pagbabago ako. Bubuo tayo uli ng pamilya. Kakalimutan natin ang lahat ng nangyari ito. Mag-uumpisa tayo uli sa mas maayos na lugar. Huwag ka muna magsalita, Bong. Magpalakas ka muna. Marami pa tayong dapat pag-usapan. Kapag maayos ng pakiramdam mo at hindi ka na nanginginig. Gagawin ko lahat, Elaine. Magtatrabaho ko ng maigi. Hindi na ako titingin sa ibang babae. Ikaw lang pangako. Ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Habang sumisikat ang araw noon, tila naging isang ordinaryong abandonadong bahay na lang ang lugar na pinanggalingan namin. Nawala ng amoy ng imburnal. Nawala ng mabigat na presensya ng balbal na si Ruby. Pero habang inaalalayan ko si Bong ng mga sandaling yon, ramdam kong lamig sa puso ko na hindi kayang painitin ng kahit anong sikat ng araw. Iniligtas ko siya dahil yun ang tama at dahil asawa ko siya sa harap ng Diyos. Pero ang tiwalang sinira niya ng gabing pinili niyang halimaw kaysa sa akin, alam kong hindi na yun mabubuo pa nun. Elaine? Bakit may dala kang maleta? Sabi ng doktor, pwede na ako lumabas bukas. Saan tayo pupunta? Lalayo na ba tayo? Hindi tayo, Bong. Ako lang. Ako ang lalayo. Pupunta na ako sa probinsya kasama si Lola Mansing ngayong hapon. Ano? Anong sinasabi mo? Di ba sabi ko sa'yo magbabago na ako? Bakit mo ako iiwan ngayon kung kailan kailangan kita para makarecover? Iniligtas kita dahil tao ako, Bong. Iniligtas kita dahil ayoko mamatay ka sa kamay ng halimaw na yon. Pero hindi ibig sabihin nun, may babalikan pa kita. Pero Elaine, nagayuma lang ako. Wala akong malay sa ginagawa ko noon. Nilason niyang isip ko. Nagayuma ka dahil nagbukas ka ng pinto para sa kanya. Dahil naghanap ka ng batang hindi ko maibigay sa'yo. Pinili mong iwan ako. Kapalit ang VIP client mo. Patawad. Pakiusap, Elaine. Huwag mo akong iiwan. Natatakot ako mag-isa.
Natatakot ako kapag dumilim ang paligid. Pakiramdam ko may tumatawag sa akin. Panindigan mo ang takot mo, Bong. Mag-isa akong humarap sa aswang para sa'yo. Kaya ngayon, harapin mong buhay mo ng mag-isa. Tapos na tayo. Ayusin mong buhay mo. Pero hindi na sa piling ko. Elaine, huwag. Pakiusap. Balikan mo ako. Kuya Rene, pigilan mo siya. Hayaan mo na siya, Bong. Ibinigay niya na ang buhay niya. Para sa'yo, noong gabing yun. Tama na ang pang-aabala mo sa kanya. Hindi ko na nilingon si Bong noon habang hila-hila ko ang aking maleta palabas ng ward. Rinig na rinig ko ang kanyang pag-iyak at pagtawag sa pangalan ko ng mga oras na yon. Pero bawat hakbang ko palayo ay nagbibigay sa akin ng kalayaan na matagal lang ninako ng panuloko niya. Umuwi ako sa probinsya at dun ko ibinuhos ang oras ko sa pag-aalaga kay Lola Mansing. Sinikap kong itanim ang bagong buhay sa lupang payapa. Umasa ako noon natapos ng lahat. Ligtas na kami matapos naming mapatay ang balbal na si Ruby. Pero ang lagim, hindi basta-basta nawawala. Hello, Kuya Rene? Napatawag kayo. Maayos na ba kayo dyan sa Manila? Elaine, mabuti naman ako. Pero may kailangan akong sabihin sa'yo. Tungkol kay Bong. Ayoko sanang istorbohin ang katahimikan mo. Pero kailangan mong malaman. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Akala ko ba nagpapakaayos na siya at naghahanap na ng trabaho ulit sa real estate? Wala na siya sa katinuan, Elaine. Dinala namin siya sa mental hospital kahapon. Pinusasan siya ng mga pulis dahil may ginawa siyang kalunos-lunos. Pulis? Bakit? Anong ginawa ni Bong, Kuya Rene? Ilang gabi na siyang nawawala sa bahay. Nahuli siya sa isang sementeryo. Anong ginagawa niya doon? Lola, makinig kayo. Anong ginagawa ni Bong sa sementeryo, Kuya? Anong nangyari? Nakita siya ng mga tanod, Elaine. Nakaluhod sa harap ng isang bagong hukay na libingan ng isang bata. Binuksan niya ang kabaong. Gamit lamang ang mga kamay niya. Hindi. Hindi maaari. Lola, ang sumpa. Sabi niyo naputol na yung ugnayan. Pagdating ko roon, nakita ko siya. May ginuguyang hilaw na karne. Amoy ng nabulok na bangkay. Gutom na gutom siya, Elaine. Gutom na gutom sa laman ng tao. Kuya Rene, anong balak nila sa kanya? Nakakulong siya sa selda bakal. Pero kahit doon, kinakalmot niya ang pader hanggang sa matuklap ang kuko niya. Sabi ng mga nurse, umiiyak siya. Pero tumatawa rin. Ang tanging binabanggit niya. Gutom na siya. Nabitawan ko ang telepono noon habang nanlalamig ang buong pagkatao ko. Ang sumpa ng balbal ay hindi pala tuluyan naglaho ng gabing mamatay si Ruby. Ang labis na pagkagutom sa laman ng patay ay nanatili sa katawan ni Bong. Isang huling regalo ng demonyong sanggol bago ito namatay. Takot na takot ako ng mga sandaling yon habang nakatingin sa papalubog na araw. Nailigtas naman ang buhay ng asawa ko. Hindi ko naman nailigtas ang kanyang kaluluwa mula sa dilim. At hanggang ngayon, tuwing gabi, tila naririnig ko pa rin ang kalmot ng mga kuko sa aming bubong dito sa probinsya na nagpapaalala sa akin na ang mga halimaw ay naghihintay lang ng bagong pagkakataon. Elaine, huwag ka masyadong lalapit sa rehas. Kahit stainless yan, naitutulak niya ang boom frame kapag nagwawala siya. Diyos ko, Kuya Rene, bakit walang ilaw dito? Bakit hinahayaan niyo siyang mag-isa sa dilim? Ayaw niya ng ilaw eh. Nagwawala siya kapag maliwanag. At ang amoy. Pasensya ka na. Hindi na namin malinis ang loob dahil nangnununggam siya. Gutom na ako. Bong, ako to. Si Elaine. Tumingin ka sa akin, mahal. Lumayo ka. Huwag kang lalapit. Ayaw kitang saktan. Hindi mo ako sasaktan, Bong. Alam ko yan. Lola, paano pong gagawin?
Heto, Apo. Hinalo ko rito ang katas, ang 7 ugat at ang uling ng kamagong. Kailangan niyang mainom ito habang inuusal ko ang orasyon ng pagpapakalma. Halos hindi ko makilala ang asawa ko noon nang lumapit siya sa rehas. Ang kanyang mga kuko ay tila ba naging kasing tigas ng bakal. At ang kanyang mga mata, nananatiling mapula kahit sa gitna ng kadiliman. Takot at takot ako nung mga sandaling yun. Dahil ang bawat tingin niya sa akin ay tila ba naglalaban ng pagmamahal at ang uhaw sa dugo. Umasa ako noon na ang gamot ni Lola Mansing ang magiging huling pagkakataon para maibalik ang katinuan niya. Habang dahan-dahan kong iniaabot ang baso sa pagitan ng mga rehas, tila tumigil ang paghinga ng buong mundo. Inumin mo to, Bong. Isipin mo yung dagat, yung bakasyon natin noon. Sige na, mahal. Elaine, mahal ko. Patawarin mo ako. Bakit ako nandito? Bakit ang dilim? Lola, nagsasalita siya ng maayos. Bumalik ang boses niya. Huwag kayong maingay. Pansamantala lang ito. Elaine, hawakan mo ang kamay niya sa rehas. Ikaw ang tulay niya para hindi siya tuluyang lamunin ng lagim ng balbal. Andito lang ako, Bong. Hindi kita iiwan. Ang sakit ng sikmura ko, Elaine. Parang may mga uod na kumakain sa loob ko. Pero kapag naririnig kong boses mo, tumitigil sila. Pakiusap, huwag kang lalayo. Lola, kailangan natin siyang ilabas dito. Hindi siya gagaling sa loob ng kulungang bakal na to. Mapanganib, Apo. Pero tama ka. Ang semento at bakal ay lalong nagpapatapang sa sumpa. Kailangan natin siyang dalhin sa probinsya. Doon sa ilalim ng mga puno, kung saan mas malapit ang kalikasan para mawala ang lason ng aswang. Nakita ko noon ang isang kislap ng pag-asa sa mga mata ni Bong habang hawak ko ang kanyang nanginginig ng mga kamay. Sa bawat orasyon ni Lola Mansing, tila ba dahan-dahang humuhupa ang galit sa kanyang katawan. Alam ko ng mga sandaling yon na isang malaking sugal ang gagawin namin. Ang ilabas ang isang halimaw sa kulungan nito para dalhin sa malayong probinsya ay isang desisyong pwedeng pumatay sa aming lahat. Pero dahil sa pagmamahal, mas pinili kong maniwala na ang pusong nagkasala ay may karapatan pa rin gumaling. Lola, sigurado ba kayo? Nakaposes lang siya sa upuan ng van. Kapag nagwala yan sa gitna ng kalsada, wala tayong takas. Manalig ka rin eh. Hanggat hawak ni Elaine ang kanyang kamay at hindi ako tumitigil sa pag-usal ng dasal, mananatili siyang tulog. Tulog ka lang, Bong. Malapit na tayo sa probinsya. Doon sa bahay ni Lola. Malaya ka na makakahinga. Gabi, ang bata. Kailangan ko ng dugo. Bong, andito ko. Isipin mo ko. Huwag mo siyang papakinggan. Lola, nagbabago na naman ang kulay ng balat niya. Namumula na naman ang mga mata niya. Espiritu ng lupa, pawiin ang uhaw, hininga ng hangin, ang gutom may pawiin. Elaine, ipahid mo ang langis sa noo niya. Ngayon na! Nagkagulo kami noon sa loob ng sasakyan habang binabaybay namin ang madilim na highway. Ang bawat ungol ni Bong ay tila ba nag-iisang babala na anumang oras ikakapahamak namin. Takot at takot ako ng gabing yun habang pinapahiran ko ng itim na langis ang nagpapawis at nangingitim na noo ng asawa ko. Ramdam ko ang lakas ng kanyang kalamnan na tila pa gustong bumitaw sa pagkakaposas. Salamat sa Diyos. Nakarating din tayo sa bahay niyo, Lola. Ipasok niyo na agad siya sa loob. Doon sa kwartong may magana kasabit na to yung dahon ng sambong. Bong, gising na. Andito na tayo sa probinsya. Malinis ng hangin dito, mahal.
Elaine, nakikita ko ng liwanag. Salamat. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Huwag ka na muna magpapasalamat, Bong. Marami pa tayong gagawin para masiguradong hindi ka na babalik pa sa pagiging halimaw. Habang binuhat nila si Bong papasok sa lumang bahay ni Lola Mansing noon, naramdaman ko isang kakaibang katahimikan. Ang hangin sa probinsya ay tila ba may dalang gamot na hindi kayang ibigay ng anumang ospital sa Maynila. Takot na takot man ako sa pwedeng mangyari sa mga susunod na araw. Nanaig ang pasasalamat ko ng mga sandaling yon. Nailayo ko na siya sa sementeryo. Nailayo ko na siya sa bakal na rehas. Ngayon, ang laban para sa kanyang kaluluwa ay mag-uumpisa na sa ilalim ng gabay ni Lola Mansing. Lola, 3 gabi na siyang hindi kumakain. Tinitingnan niya lang yung lugaw na inihanda ko pero parang nasusuka siya. Namumutla na po si Poong. Dahil hindi bigas ang hinahanap ng katawan niya, Elaine. Ang laso ng balbal ay unti-unti nang kinakain ng kanyang sikmura. Kung hindi natin mailalabas ang binhi ngayong gabi sa kanyang katawan, baka tuluyan na siyang magiging isa sa kanila. Ano pong kailangan kong gawin? Handa ako magpuyat. Handa ako ibigay ang lahat. Gumaling lang siya, Lola. Kailangan nating gamitin ang selyo ng 7 ugat. Rene, ihanda mo ang palanggana ng maligamgam na tubig at asin na dinasal ko sa ilalim ng buwan. Eto na, Lola. Pero bakit kailangan nakagapos pa rin siya? Parang nahihirapan na siyang huminga. Elaine, ilayo niyo ang amoy na yan. Mabaho! Ang hapdi sa balat! Buong tiisin mo. Para sa'yo to. Mahal, kailangan nating gawin to para makabalik ka sa amin. Hindi ako si Bong. Gutom ako. Ibigay niyo sa akin ang laman ng matandang yan. Halos gumuho ang puso ko noon nang marinig ko ang boses na lumabas sa bibig ng asawa ko. Hindi na yun ang boses ng lalaking pinakasalan ko, kundi isang boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Puno ng puot at uhaw sa dugo. Takot na takot ako ng mga sandaling yun habang pinapanood ko ang pagbabago ng kanyang anyo. Ang kanyang mga kuko ay nagsimulang magkulay ube at ang kanyang balat ay tila ba nababalutan ng manipis na kaliskis. Nagkaroon ako ng pag-asa na ang 7 ugat na inihanda ni Lola ay sapat na para gumaling ang asawa ko. Sa ngalan ng 4 na elemento, ang gutom ay pawiin, ang dugong itim ay ilabas, hubarin ang anyo ng aswang! Sunog! Sinusunog yung balat ko! Elaine, tulungan mo ko! Pinapatay nila ako! Di ka nila pinapatay, Bong. Pinapaalis lang ni Lola halimaw sa loob mo. Lola, may lumalabas na itim na likido sa mga mata niya. Huwag kang bibitaw, Elaine. Hawakan mo ang kanyang dibdib. Ipadama mo ang tibok ng puso mo para magsilbing angkla niya. Ay lakas niya, Lola. Alos mabali na ang posas. Tulungan niyo ako rito. Bong, andito ako. Isipin mo yung bahay natin. Isipin mo yung mga pangarap nating magkaanak. Huwag mong isuko sarili mo sa dilim. Elaine, ang sakit! Ramdam ko noon ang tindi ng init na nanggagaling sa katawan ni Bong. Sa bawat orasyon ni Lola Mansing, tila ba may nakikipagbuno sa loob ng kanyang dibdib. Ang itim na likidong lumalabas sa kanyang mga mata't ilong ay umalingaso ng amoy ng bulok na karne. Ang mismong amoy ni Ruby noon. Takot na takot ako ng gabing yun dahil akala ko tuluyan ang sasabog ang puso ni Bong sa tindi ng presyon. Pero hindi ako bumitaw. Mas sinigpitan ko ang yakap ko sa kanya. Isinusugal ang sarili kong kaligtasan para lang maiparamdam sa kanya na may naghihintay pa sa kanyang pagbabalik. Tapos na ang unang yugto. Nailabas na natin ang itim na lason. Pero tandaan nyo, ang aswang ay hindi basta-basta nawawala. Tignan niyo si Bong. Maimbing na ang tulog. Bumalik na ang normal na kulay ng balat niya. Salamat, Lola. Maraming salamat po. Laking takot ko talaga na mawawala na siya ng tuluyan.
Huwag kayong pakampante mga apo. Ang ritual na ito ay pampatulog lang sa halimaw. Ang tunay na gamot ay nasa loob pa rin ni Bong. Kung sapat ang kanyang pagtitimpi, mananatili siyang tao. Pero kung muli siyang lilingon sa dilim, wala na tayong magagawa. Gagabayan ko siya, Lola. Hindi ko siya pababayaan. Pinagmasdan ko noon ang payapang mukha ni Bong habang sumisilip ang unang liwanag ng araw sa bintana. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, nakita ko uli ang lalaki minahal ko. Nawala ang mapupulang mata, nawala ang matatalim na kuko. Pero sa likod ng kapayapaang yon, naramdaman ko ang isang mabigat na babala sa puso ko. Alam ko ng mga sandaling yon na ang laban para sa katinuan ni Bong ay hindi natatapos sa isang gabi ng orasyon. Ito ay magiging isang habang buhay na pagbabantay. Isang krus na kailangan kong pasanin para sa taong pinangakuan ko ng habang buhay. Lumipas ang maraming taon nun, Miss Ami. Pinili naming manatili sa piling ni Lola Mansing dito sa probinsya at iniwan ang maingay na buhay sa Maynila. Ngunit hindi nagtagal nun. Pumanaw din si Lola dahil sa katandaan. Batid ko sa akin sarili na ang pagbuhos niya ng buong lakas ng gabing kinalaban namin si Ruby ang naging mitya ng mabilis niyang paghina. Umasa akong sapat na mga turo niya para ako na magpatuloy sa ginagawa niya bilang tagataboy ng dilim. Si Bong naman ay natutong humawak ng araro at itak para sa pangangahoy. Pinilit naming ayusin ang aming pagsasama ng mga panahon yon. Pilit ibinabaon ang mga alaala ni Ruby sa bawat hapunan na pinagsasaluhan namin. Pero aminin man namin o hindi, may bahagi ng pagkatao ni Bong na tuluyan ang nilamon ng sumpang yun noon. At tila may hangganan din ang hiram na oras. Ilang taon nang nakalipas nang dumanas si Bong ng isang matinding sakit. Masyadong humina ang katawan niya sa pakikipaglaban sa kalagiman. Hanggang sa managutan siya ng hininga sa piling ko. Pero payapa na ang kanyang mga mata. Pumanaw siyang muli bilang tao. Nang mawala si Bong, hindi na ako muling nag-asawa. Mas pinili kong magpakabihasa sa panggagamot. Minsan ang tunay na tagumpay ang mapanatili ang iyong kabutihan sa gitna ng madilim na karanasan. At hanggang ngayon, tuwing titingin ako sa papalubog na araw, baon ko ang leksyon na palagi may liwanag na magmumula sa mga turo ng nakaraan. Isang malagim at nakakapanindig balahibong paalala mula sa naging karanasan ni Elaine. Kung iisipin natin ng malalim, ang kwentong ito ay hindi lang basta umiikot sa isang aswang o balbal na naghahanap ng mabibiktima. Umiikot ito sa pinakamalalim na kahinaan ng isang tao, ang desperasyon. Ang matinding pag-asam ni Bong na magkaanak ang naging perpektong dahilan para pahintulutan niyang makapasok ang isang halimaw sa buhay nilang mag-asawa. Sa kagustuhan niyang bumuo ng sariling pamilya, hindi niya namalayang sariling kaluluwa na pala niyang iniaalay niya sa isang nilalang na uubos ng buhay. Nakakakilabot isipin kung paano ginamit ng balbal ang pagiging magandang babae, si Ruby, para akitin ang isang lalaking walang lamat ng katapatan. Madalas naririnig natin ang mga kwento ng balbal na nagdanako ng bangkay sa mga lamay at pinapalitan ito ng puno ng saging. Ngunit sa kwento ni Elaine, nakita natin ang mas nakakapangilabot na ebolusyon ng halimaw na to. Hindi na lang sila naghihintay ng mamamatay. Sila na mismong gumagawa ng paraan para makapag-angkin ng buhay at magparami ng lahi. At ang pinakamasakit, ginagamit nilang pag-ibig, lust, at ang mga pangako ng pamilya para bulagin ang kanilang mga biktima. Ang ginawa ni Ruby kay Bong ay isang literal at nakakakilabot na representasyon ng isang nakakalasong relasyon. Isang kabit na hindi lang oras, pera o atensyon ang inuubos, kundi ang mismong kaluluwa at pagkatao ng isang asawa. At para kay Elaine, napakabigat ng krus na pinasan niya, no? Isipin niyo ang tapang na kinailangan para harapin ang babaeng sumira sa pamilya mo, lalo na't nalaman mong hindi ito tao kundi isang demonyo. Iniligtas man ni Elaine ang kanyang asawa mula sa mga kuko ng balbal sa tulong ng mga orasyon ni Lola Mansing at ng tapang ni Kuya Rene. Napatunayan natin sa huli na may mga pilit at sumpang kataksilan na hindi kailanman mabubura. Nailigtas ang katawan ni Bong, oo.
Pero ang kanyang isip at kaluluwa ay naiwan na sa dilim. Ang pagkauhaw niya sa sariwang karne at ang tuluyang pagkawala ng kanyang katinuan ay ang habang buhay na parusa sa kanyang pagtataksil. Minsan talaga kahit manalo ka sa laban, may mga piraso ng pagkatao na hindi na muling mabubuo pa. Mga mahal naming listeners, sa pagtatapos ng kwentong ito na buong tapang na ibinahagi sa atin ng ating letter sender na si Elaine, naway magsilbi itong matinding babala. Maging mapanuri tayo sa mga taong pinagkakatiwalaan natin ang ating buong buhay at kinabukasan. Huwag nating hayaang mabulag tayo ng mga pansamantalang pangako at huwad na kaligayahan. Dahil minsan, ang halimaw na dapat ating katakutan ay hindi nagtatago sa dilim, kundi nakangiti at kahawak kamay natin araw-araw. At sa mga nakakaranas ng pagtataksil, sana matutunan natin ang halaga ng pag-let go kapag ang taong ipinaglalaban natin ay siya na mismong sumisira sa sarili nating katahimikan. Kayo ba? May mga kwento rin ba kayo ng kababalaghan na nag-ugat sa pagtataksil, selos o matinding kasakiman? Naranasan nyo na bang makutuban na ang other woman o other man ay tila may ginagamit na itim na mahika o baka hindi talaga sila tao? Ibahagi nyo sa akin ang inyong mga nakakakilabot na karanasan at baka ang kwento nyo nang susunod natin bibigyan ng boses dito. Isend lamang ito sa ating email na makikita sa description box o kaya mag-iwan ng comment sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga kwentong magpapadilat sa inyo sa gabi. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok. Muli ito ang inyong lingkod, Miss Ami, na nagpapaalalang lagi mag-ingat sa mga inuuwi sa loob ng bahay hanggang sa susunod na kwento.